Kasi 10th year anniversary na ng PYM. Tapos ang theme natin ngayon ay galing sa Psalm chapter 10 verse 35, who laid the foundations of the earth that it should not be removed forever. Ayan. So, kung sino man yung mga naging pundasyon ng PYM na ito, kung sino man yung mga naging rason kung bakit nabuo yung PYM. Ayan, pagdidiwang natin sila ngayon. 2 days and 1 night siya. So, sa umaga, may mga talks, team buildings, ganyan. Tapos, sa gabi naman, magkakaroon tayo ng evening event. Isa siyang culminating activity para sa lahat. Doon natin i-invite yung mga dating PYM members, mga dating core group, ngayong mga advisors na natin para makicelebrate sa atin. At syempre, meron tayong pinaghandaang PYM Got Talent o PGT, kung saan nag-grupo-grupo sila sa 4 yung mga members natin ngayon at binigyan sila ng tig-2 coaches na advisor na sila yung bahala sa kanila mga performances. Ayun. Tapos, dahil overnight nga siya, may second day. Second day naman natin, isa siyang puro team buildings lang sa second day na doon nila ma-apply lahat ng mga natutunan nila. Venha por nossos irmãos, falo do fundo do meu coração. After YE kasi namin, batch 16, ayun, dire-diretso na yun sa pagiging PYM. After ng YE, siguro ilang months lang, kinuha na agad ako nila Paolo, tsaka ni James. Kinuha kami ni Kuya Mix para maging part ng core group, maging assistant ng mga senior core group na ika nga. Tapos, ayun, simula nung tuloy-tuloy na hanggang sa noong una assistant treasurer ni Kuya Oliver, tapos naging support coordinator na. Tapos, ayun, hanggang sa ngayong June 2013, nakapag-turnover na at yun nga, naging coordinator. Lagi ko iniisip na kapag Sunday, PYM lang talaga. So, kapag 6:30, kasi kailangan ng tao ng youth every umaga, 6:30 kay Father Alan kasi sa projector. So, 6:30 andun na hanggang sa 8 o'clock, ganyan. Tapos, babalik ka ng 2 o'clock para sa choir practice. Kahit hindi ka choir, kailangan pumunta kasi syempre babantayan yung mga bata, aasikaso yung mga ganitong bagay. Tapos, Lecom din. So, kahit 1 hour before yung call time nung sa Lecom, kailangan na pumunta na maaga para makasama yung mga bata. Tapos, syempre 4:30 youth mass. Lagi-lagi naman yun. Tapos, hanggang afternoon, may meeting ng core group, at saka bonding na rin kapag walang meeting. Mahirap ko sa mahirap, pero syempre, yun nga, maraming challenges din sa pagiging coordinator. Lalo na kapag ganitong mga event, diba? Parang, ang dami mong iisipin. Pero kapag may mga tao ka namang maaasahan, ay magiging maayos yung lahat. At saka, mahirap ko sa mahirap, pero pag mahal mo kasing ginagawa mo, wala eh. Parang tuloy-tuloy lang. Tsaka, kung para kay God naman, hindi mo naiisipin yung hirap. Kasi yung sa core group naman ng batch namin, pantay-pantay kasi kami ng edad. So, parang madaling mag-bond sa isa't isa. Nandun pa kami sa point na nag-a-adjust pa sila at tinuturuan namin sila ng kung ano yung mga natutunan din namin sa mga naging mentors namin. Sobra ko silang inaasahan. Kasi syempre, dahil sa malayo, kailangan text pa lang, magigets nila yung dapat gawin. Syempre, kapag nasa UPLB kasi, syempre malayo yun. Pag umaga, syempre school muna, medyo grade conscious na tao. Tapos kapag hapon na, ayun na, kapag nag-Facebook ka na, ang daming message. Ate Mitch, paano yung ganyan? Ate Mitch, yung ganito. Okay na ba yung ganito? Ang importante dyan yung open communication naman. Kahit malayo kayo, ay
basta na-disseminate yung mga information at nagiging maayos yung communication, eh, magiging maayos ang lahat. Katulad ngayon na ngayong PYP. Punta tayo ngayon sa Asimbahan. Nasa Urdu Pakatito. Nasa barangay ko. Ayan. Ano So, mo? dito ginaganap yung sports fest. Yung mga events. Battle of the Bands. Dito na events. So, kaya nga sobrang katuwang na ng PYM yung barangay sa mga ganitong activities. Abre os braços como o Redentor, tua bênção Francisco nos traz. Ito yung sa Burol. So, nagaganap yung mga choir practices, tapos physical flow, at minsan dito pag ginanap yung sa Sinako. De amor e de paz. So, dito yung Fs. Dati nandito yung mga gamit ng PYM. Ito ginaganap yung mga meetings or pag may mga events. Tapos, syempre, nung kinuha na siya ng barangay, pinalipat na yung PYM sa barangay. Ito yung lumang kumbento. So, dati yung office na Ate Selly nandito pa. Tapos, nandiyan po yung mga gamit ng PYM dati. Minsan nung tayong pa nila Kuya Pao, doon sila kumakain kasama si Father Noy. Kasi nga, nung time ni Father Noy, siya talaga yung bumuhay nung youth dito sa Fatima. So, dati, bago pa ito gawin, dati siyang school. So, ayun. Dito gumagawa ng mga banderita sa pasiyakin sa taas kapag fiesta. Saka, nung time ni Father Noy, dito naayos eh. Nagsulat, nag-umpisa yan sa time ni Kuya Franz, isa nga sa mga mentor namin, na may mga bata kasi hindi talaga nilalabas yung kanilang mga damdamin sa salita. May mga, syempre, concern tayo sa kanilang mga nararamdaman. Kasi aside from their families, ito talaga yung kaagapay nila lagi sa mga problema sa buhay. So, ayun. Ginawa yung bukal sulat para malabas nila dun yung mga nararamdaman nila, kung ano man yung mga problema sa bahay, sa pamilya, sa pag-aaral. Ayun. So, meron silang binibigyan sila ng scripture or short story. Ayan. Tapos, dun sila magre-reflect, may ilang katanungan, tapos sasagutin nila yon. Ang Guro Tagapayo, ito yung modern buklat sulat. Version, bagong version niya. Kasi may magte-text yung problema niya, unknown, iti-text dun kay Kuya Paulo, yung ating ngayon ay assistant internal. I-text rin yung mga problema, hingi ng payo. Tapos, isa-isang Saturday, may parang gathering. Tapos, yung mga tagapayo natin ay naghanda ng song, ng mga kanta para dun sa mga problemang ibinigay nung sender na member. Ayun. Tapos, after ng song na iaalay sa kanya, dun sa problema niya, dun sa dinadamdam niya, ay bibigyan siya ng payo, syempre. Diretso tayo. So, dito, nung naayos na siya, ito na naging columbari. Ito yung mini PNIF function room kung saan kapag hindi available yung malaking function hall ay dito ginaganap yung mga meetings o kaya simpleng gathering after ng youth mass. So nagkakasya naman tayo. Ang simpleng meetings lalo na ng pag-core group. Kasi masyadong malaki sa kabila, so dito na lang tayo sustain. Ang Words Live By ay ginagawa every after mass, after youth mass. Bababa kami sa kumbento para magkaroon ng gathering muna. At itatanungin yung mga bata kung ano yung nag-strike sa kanila dun sa humili ni Father. Ano yung natutunan nila, ano yung mga bagay na
tumatak sa kanilang mga puso at isipan. Ayan. Tsaka doon din natin malalaman kung talagang ang bawat kabataan ba ay talagang nakikinig kay Father. Ayun. At doon din nakakapag-share ng experiences yung mga bata dun sa mga nakaraang linggo nila. Kasi syempre, every Sunday lang na, hindi naman weekdays, lagi-lagi nakikita. So, doon nila nasa-share yung mga bagay na gusto nila ma-share o kaya ma-relate nila dun sa gospel for that Sunday. Ayan, mukha siya. Ito yung malaking function room. At meron na siyang built-in na sound system. Pwedeng gamitin, basta wag daw mag-aalisin. Dati wala pa siyang sound system. So ngayon, mas madali na. Dito ginaganap yung Say What, Tize, online. At nag-YT na rin dito. Tara. Ang Say What ay inupisahan ni Ate Julia na ngayon ay isa sa ating mga advisors. Ang Say What ay isa siyang pang social awareness activity to para sa lahat. Kung saan nagkakaroon ng debate, kaya basta nagkakaroon ng sharing of ideas. Siyempre, bilang kabataan, hindi lang tayo dapat aware, hindi lang puro pang spiritual development, pang human development. Dapat meron din tayong social awareness. At alam natin kung ano yung mga nangyayari sa ating paligid bilang isang responsableng kabataan. So, ang online naman natin ay every quarter siya ginagawa. Ngayon, hawak siya ng iLead program. Ang online, nakakaroon dito ng mga talks, ng mga team buildings, ng praise and worship. Parang ika nga nila ay mini prayer meeting siya. So, mini prayer meeting ng mga kabataan. So, ayun. Ang Tize naman, dati kasi yung Tize every week talaga siya. Tapos, every week to Saturday. So, hanggang sa wala na masyado nakakapag-organize ng Tize at naging once in a blue moon na lang siya. At ngayon, dahil nagkaroon na tayo ng 8 programs, so, hawak na siya ngayon ng i3 program. So, every month na siya. Every month, tas second Sunday ng buwan. Ayan! Nandito na tayo sa main church. Naglilinis yung mga MBG natin. Ito, Our Lady of Fatima Parish. So, dati, dito pa yung choir sa side na to. Tapos doon pa yung sa Lego. Dito pa yung projector. Ayun, kapag youth mass naman natin, youth mass ay every 4:30 ng Sunday. Dati yung youth mass sa time ni Kuya Pao, usap-usapan lang yun na magsimba tayo, tapos lahat naka-white. So, parang, wala lang, usapan lang, simba tayo ng 4:30. Hanggang sa ngayon, nagkaroon na noong 2008, nagkaroon na ng choir. Ayan. At hanggang ngayon, may choir pa rin. At, syempre, ang pinagbago naman ngayong youth mass, ngayong time na to, ay meron na tayong youth leg home. Madalas, dito namin ginaganap yung sa Lenten presentation. So, inuuro namin ang nilalabas yung ibang shares dito. Tapos, dyan, yung main stage. Tapos, ang daming tao sa likod. Puno kahit na yung sa labas, may tao. Tapos, ayun, live sa likod. Tapos, sa harapan, then yung mga magaling na artista. Dati, yung sinakulo, iniikot pa siya sa buong Butuha. Tapos, noong 2007 naman, ginanap siya dito sa may driveway. So, simula nung ginanap yung sinakulo sa may driveway, inaingganyo rin yung PTC at saka yung mga ibang elders na kapag may mga events, katulad na kapag Easter Sunday, ay dito na rin sila ginagawa. So, dito, yung rooftop, naayos na siya, napaka-useful niya, lalo na sa youth.
dito na nagaganap yung practices, lalo na kapag sports fest. Dito rin ginaganap yung ibang events sa simbahan, katulad kapag may mga birthday parties, nila father, ayan, so dito ginaganap. At dito rin ginanap yung sa last na Lenten presentation at dakilang pagdating. Tanong time nila, Kuya Jem. Sabi ni Kuya Gigs sa amin, isa sa mga mentor namin, na hindi mo malalaman na minahal ka ng mga bata. Hindi mo malalaman kung hindi ka nila, kung wala kang nagawa mabuti para sa kanila. Kung hindi sila nagtatanong sa'yo, kung hindi ka nila kinukulit, kung hindi sila lagi nag-PM sa inyo. So, ayun, isa sa mga dreams ko, sana kapag umalis kami, syempre tatanda tayo, mawawala tayo sa ministry. Hindi na tayo ika nga. Gusto pa rin namin na may maiwang bakas dun sa ministry na yung masaya, yung 3 years na to ay puno ng saya at mas napalapit sila kay God, sa family nila, at syempre, naging mas maayos yung ministry. At naging konektado tayo sa iba't ibang ministries din at kasama natin sa simbahan. Kasi, hindi lang naman kasi dapat i-exclude yung PYM. Hindi lang dapat, ito lang yung PYM eh. Tayo-tayo lang. Ito lang yung activity natin. PYM lang invited. Dapat mag-reach out tayo sa iba't ibang kasama natin sa simbahan. Which is yun naman yung got it, 3